Red dot sight sa pistol versus iron sight. Ano ba talaga ang mas maganda? Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy at ngayong araw pag-uusapan natin mas maganda ba talaga ang mas modern na red dot dito sa ating pistol o ang iron sights pa rin. Ito ang halimbawa ng iron sights. Sa system na ito, meron tayong front sight and meron tayong rear sight. Para gamitin ito, ay i-align lang natin yung front sight dito sa kanyang rear sights para i-assist tayo sa pag-aim sa pistol. Ito naman ang halimbawa ng red dot. Ang example natin today ay ang Holosun HS407C. Runs with battery as well as solar. So pretty cool. Anyway, imbes na nag-a-align tayo ng front sight and ng rear sights, dito sa red dot ay makikita natin na meron itong dot na naka-emit sa glass. At ito ang ginagamit nating reference sa ating pag-aim. Pareho silang may sariling unique advantages and disadvantages at yan ang tatalakayin natin today. Okay, so simulan muna natin dito sa iron sight. Ang advantage para sa akin ng iron sights ay ang kanyang simplicity and reliability dahil hindi naman natin kailangan ng battery o anumang electronics para dito at walang glass na maaaring madumihan kaya para sa akin ay less things to worry about. Ang isa ko pang nakikitang advantage ng iron sight ay low profile lang siya at less bulky. Makikita natin maliit lang yung na-occupy na space ng iron sights compared dito sa red dot. Ang disadvantage naman ng iron sights ay lalo na siguro sa mga tao na little bit hirap na mag-focus dahil tatlong bagay ang kailangan natin i-consider. Meron tayong rear sight, meron tayong front sight, tapos meron pa tayo ng target. And for some na medyo hirap na mag-focus ang mata, ay that is something to consider. Alright, so pumunta naman tayo dito sa red dot, which is very popular ngayon. Ang red dot, in my experience, ay very easy to use. Makita lang natin yung dot, itapat lang natin ito sa ating intended target. Kung ma-pull mo yung trigger properly at syempre naka-zero naman yung dot sa distance na sinushoot mo, doon pupunta yung bullet. However, hindi ibig sabihin na naka-red dot ka ay magic na ito na makokorek niya yung mga bad technique natin at hindi na tayo sasablay. If mali pa rin yung shooting technique natin, magmi-miss pa rin tayo even with the red dot on. Gusto ko lang yun i-bring up kasi minsan akala ng iba ay red dot ang kasagutan sa not so good shooting nila, which I am also guilty of nung bago pa lang ako sa guns. Okay, so going back, dito tayo sa red dot, isa pang advantage nito, at least sa aking experience, ay mabilis mag-acquire ng sight picture sa red dot. Once na makita mo na yung dot, miski slightly wala siya sa gitna ng glass, basta nakita ko yung dot na nakapatong naman doon sa aking target, ay pwede ko na i-engage yung target. At also, let's say sa defensive situation, most probably under pressure, under stress, mas nakaka-focus tayo sa nangyayari sa paligid or sa threat na nasa harap natin. Sa red dot kasi, we can easily focus sa target and see the dot clearly at the same time. Another advantage para sa akin ng red dot ay precision. Dahil mas nakaka-focus lang ako ng tingin again sa aking target, hindi din masyado na i-impede ng red dot ang aking view sa target. Kaya mas madali makita at ma-aim ang gusto natin i-hit. Obviously, sa mga nabanggit ko earlier, pretty cool ang red dot. Pero ano naman ang disadvantage nito? So isa dito ay kung katulad mo ako na may astigmatism, for most red dots ay nagbo-blow out ang tingin ko sa dot kung wala akong salamin. Pero kung meron naman ay very crisp naman ito at wala akong problema. Though for the likes nitong Holosun HS507C, 2 MOA lang yung dot size nito. So even without my glasses ay still good size pa rin naman yung nakikita kong dot kahit medyo blown out siya. Kung wala akong salamin, for larger dots though, that could be a different story. Okay, so isa pang disadvantage ng red dot ay presyo. A good quality red dot ay generally mas mahal kumpara sa isang set ng good quality iron sights. At syempre yung installation ng red dot, hindi pa ready tumanggap ang iyong pistol, ay may additional cost din kung ipapamil mo ito sa gunsmith. Yung red dots ay nagre-range from 7,000-8,000 para dun sa mga budget dots. Itong Holosun ay nasa 20k range. Other brands, 50, 60k or even higher. So probably for most of us, kailangan din pag-ipunan ito versus sa iron sights na usually kasama na naman kapag bumibili tayo ng pistol. So given ang mga yon, ano ba talaga ang mas maganda? Red dot or iron sights? Well, again, meron silang pros and cons. Ako personally sa aking maliit na carry gun, happy ako gumamit ng iron sight dahil napapanatili kong very concealable ang aking carry gun dahil personal preference ay gusto ko na super compact profile yung aking isang carry gun. Pero I find red dot very useful, mapa-defensive purpose man yan or mapa-recreational shooting. Itong all-around Glock ko, yung Glock 19, ay kinabitan na natin ng red dot. In my experience,
experience with my other pistols na may red dot, I feel confident kasi makahit sa targets with the red dot on even sa mga somewhat longer distance. Mabilis ko rin na-acquire and nasushoot ang red dot, which is a plus. So conclusion natin sa video na ito, well, it all depends sa ating situation, ang ating purpose at kung ano man ang ating preference. Ang mga nabanggit ko lang naman today ay ang aking personal opinion sa kanila. So, red dot or iron sight? Ano ang para sa iyo? I-comment mo naman yan down below. Okay, so salamat po sa Holosun Philippines sa pag-sponsor ng video na ito. If interested pala kayo kumuha ng Holosun, you can get it dito sa mga ilalagay ko, Tactical Precision, Alpha Sigma. Naandun din pala sila sa AFA Defense and Sporting Arms Show, nagaganapin sa May 25 to 29, 2023 sa SMX Convention Center, MOA Complex. So make sure to visit them. Big shout out din pala sa Guns Pinoy page sponsors, Luminox, MTAC Gun Oil, and Raptor Case. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.